May tanong sa akin. Hello po sir, napapanood ko po kayo sa YouTube about po sa utang. Thanks po kasi dami kong natutunan kasi may utang din kasi ako. Sir, good evening po. Kailan po ba na-implement yung BP22? Kasi may lending ako noong 2011 nung papunta po ako ng Hong Kong. Na-terminate po ako kaya 3 hulog lang po ako. Di ko na nabayaran till now. Di ko na din makontak lending na yon. Pero mga 2013, nakatanggap ako demand letter, tas may pumunta sa bahay, pinicturan ako, tas pati guarantor ko, ganun ginawa nila. Till now po ba kaya sir active pa yung utang ko? Di na kasi ako nakapagbayad. Nakailang uwi na po ako sa Pinas, tuwing pila ko sa immigration, natatakot po ako kasi alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa ating video, alamin natin kung hanggang kailan po ba no, or gaano katagal sila po pwedeng maningil. Okay? Yung mga nagpapahiram po sa atin. May batas po ba dyan? So, alamin po natin lahat yan dito sa ating video. Kaya pakitapos po yung ating video hanggang dulo. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pagsasaliksik at pagtatanong na rin po sa ating mga kaibigang mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte no, ang hindi pagbabayad ng utang. Dahil ang utang po ay responsibilidad na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan ng papapautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong katanungan. Okay. So sabi niyo nga po, nanonood kayo sa aking channel and marami kayo natututunan. Maraming salamat po. No? At kahit papaano meron ho tayong natutulungan. Okay? At maraming salamat po sa inyong panonood. No? At ito po, no, sabi niyo nga, tinatanong nyo dito kung kailan ba na-implement no, yung tawag dito, yung BP22. Okay, yung pong BP22, naging batas po yan nung June 19, 1979. So, matagal na hong batas ito. Okay, ito po yung tinatawag na batas pambansa bilang 22 or mas kilala po sa anti-bouncing check law. Okay, ito po yung yung kuwari, meron kayong nahiraman, no, at nangailangan po sila as requirement, no, as payment is yung cheque. Ngayon, kung alam nyo naman no, na magbabounce yung cheque, no, hindi nyo kumbaga hindi nyo naponduhan, ayan po, meron ho silang karapatan magsampa ng kasong BP22. Ang po ito, ang penalty po nito is may kulong po ito bukod pa po dun sa sa danyos. Okay, may kasi may criminal liability ito dahil ang kasi dito, may intention kang hindi pondohan or hindi bayaran. Okay? So kaya ingat po no sa i-issue ng ng cheque. Pero ito po no, meron ho kasi tayong lilinawin diyan, okay? Kasi sabi niyo po no, noong 2011 meron kayo nahiraman. Ngayon, papunta kayo sa Hong Kong. Ngayon, tapos na-terminate kayo after kayo ma-terminate, so 3 hulog lamang po ang inyong nabayaran. Okay, so that's 2011. Ngayon, tinatawagan nyo sila, hindi nyo sila makontak, pero noong 2013, nakatanggap kayo ng demand letter. Okay, ngayon, wala ko kasi dito kung ano yung nangyari doon sa demand letter, kung natugunan nyo po ba o nakapag-usap kayo, wala ko kasi. Pero sabi nyo po dito, no, may nagpunta sa bahay po ninyo at pinicturan kayo tsaka yung guarantor po ninyo. Okay, ang question ko kasi doon is, nung po ba nagpunta sa inyo at pinicturan kayo is, binigyan nyo po ba sila ng permiso na picturan kayo tsaka yung guarantor? Okay, kasi kung hindi po, bawal po yun. Okay, hindi ho tama na picturan ho kayo kasi meron ho tayong Data Privacy Act. Okay, so isa yon sa hindi tama na ginawa nung nahiraman nyo po. Okay? Pero bukod pa ho dyan, no, tinatanong nyo kasi, ito yung napakalaking katanungan kasi, till now po ba sir, active pa yung utang ko? Okay? Kasi hindi na kayo nakapagbayad. Tapos, nakailang balik na kayo sa Pinas,
Tapos natatakot kayo pagka lagi kayo nakapila sa immigration. Okay, kasi ganito po yan, no? Meron po kasi tayong batas diyan, no? Meron tayong statute of limitation. Ibig sabihin po, kumbaga may limit po, no, yung panahon para po sila ay makapaghabla. Makapaghabla po ito, ha? Kasi meron tayo sa ating civil code, no, dun sa Article 1144 tsaka po Article 1145. Sa Article 1144 po, ang nakasaad po dyan, pagka po yan ay nasusulat, ibig sabihin may kontrata kayo, okay, ang prescribed period po niyan is 10 years. Okay, ngayon, pagka naman po hindi nasusulat, kasi may mga ganyan po, mga kaibigan, no, ang prescribed period po dyan is 6 years. Okay, wag po kayo malilito, ha. Sa sa 1144, Article 1144, 10 years. Sa 1145, 6 years. Okay, kasi po, pagka po nasusulat yan, syempre, kumbaga nasabi sa inyo na maayos, sinang-ayunan po ninyo. Although, same din naman yan yung sa verbal, okay? Pero, kasi mas matibay po kasi yung sa nasusulat. Okay? So ngayon, dalawa yon, ha, nakasama yan sa natin, sa civil code natin. Ngayon, eto yan, yung tanong niyo kasi hanggang kailan po pwede. Ay kung hanggang ngayon ba? Sorry po, ha. So sabi niyo kasi 2011. So kung 2011 plus 10 years. Okay? So ibig sabihin 2021. Now eto po yan. It doesn't mean po na wala na kayong utang. Kasi po hindi nabubura ang utang. Tandaan nyo po yan. Mabubura lamang po ang utang kung yan po ay inyong babayaran. Okay, sana po maliwanag, ha. Yung pong sinasabi kasi sa Article 1144, tsaka yung Article 1145, ito po yung karapatan, no, nung mga pautangan o nagpapautang na maghabla. Ito po yung time frame nila para sila ay makapaghabla. Okay, ngayon, kung lumagpas na po yung panahon dun sa sa prescribed period, no, na 10 years sa nasusulat at 6 years sa hindi nasusulat, hindi na po sila maaaring maghabla pa. Okay, ngayon, baka mamaya may magtanong, kailan po ba nagsisimula yan? Yung statute of limitation. Okay, ito po. Nagsisimula po yan sa oras na hindi na ho kayo makabayad. Yung hindi nyo nabayaran. For example, nag-pass due na, kagaya sa inyo, 3 hulog lang kanyo. Doon sa pangatlong hulog, di ba? Kasi sa pang-apat din na kayo. So, doon siya nag-start. Okay, sana lang po, naiintindihan. Kasi, batas po ito, ulitin ko, hindi po ako abogado. Ito po yung aking, base po sa aking nalalaman. Kasi po, syempre, nagtanong-tanong tayo sa ating mga kaibigang abogado. At, syempre po, sa lending po tayo nagtatrabaho, no? Sa lending tsaka sa financing tayo nagtatrabaho, kaya may idea po tayo dyan. Ini-explain din ho namin yan. Okay? Importante lamang po kasi na maintindihan natin na yung 10 years po is yun yung prescribed period na po pwedeng maghabla or gumawa na legal na basihan, no, yung nagpahiram sa inyo. So, 10 years tsaka 6 years. Ngayon, pag lumagpas po yun, hindi ibig sabihin wala na kayong utang. Kasi ang utang po ay hindi nabubura. Okay, nabubura lamang po ang utang pagka yan ay nabayaran. Yung pong nagpahiram, no, hindi na nga kayo mayahabla, so maaari pa rin nila kayong tawagan, puntahan sa bahay, no, singilin, kaya pa rin po nilang gawin yun. Huwag lamang po silang manghaharas. As long as yung mga prohibited po doon sa Prohibition on Unfair Debt Collection Practices na memorandum ng SEC ay hindi nila ginagawa, pwede ho nilang gawin yun. Wala hong problema, wala hong problema or hindi ho illegal ang pagpunta sa bahay para po makipag-usap sa inyo o singilin kayo. Dahil yan po ang tradisyonal na pamamaraan po ng paniningil. Okay, pero dapat nga po, hindi sila nangaharas, hindi sila nagpapanggap, o hindi sila, wala silang pang-aabusong ginagawa. Po pwede nilang gawin yun. Po pwede kayong tawagan, po pwede kayong padala ng SMS or ng demand letter as long as nasusunod po talaga lahat. Lahat po ng mga tamang paniningil. Okay? Ulitin ko ha, hindi ho nabubura ang utang. Ang utang po ay nandyan lamang hanggat hindi nyo pa nababayaran. Kaya ako, ang suggestion ko sa inyo, kontakin nyo na lang po yung nahiraman po ninyo. Okay? Well, sabi nyo hindi nyo makontak, pero definitely nandyan yan. Okay?
i-check nyo na lang po no, sa list of lending or list of financing company sa SEC. Sigurado nandun po yan. Sana po natandaan nyo. Kasi may contract yan, may kopya naman po kayo nun eh. Kasi kagaya niyan, no, aligaga kayo. Kayo na rin po nagsabi, nakailang balik na ho kayo o nakailang balik-balik na kayo ng Pinas o ng alis ng Pinas, no? At nandyan pa rin, may utang pa rin kayo. At kayo ay ninenervyos pagka pumipila kayo sa immigration. Di po ba? So, para mawala yun, at kung willing naman talaga kayong bayaran, kontakin nyo po sila. Makipag-ugnayan kayo, no, para matapos nyo yan. Makipag-ano kayo negotiate kung talaga namang kumbaga masyado nang mahaba yung yung hindi pagbabayad, di ba? Makipag-ano compromise kayo sa kanila kung paano nyo babayaran. Pwede naman ho yun. Wala naman hong problema ron. Kasi utang is utang. Kailangan po natin bayaran yan. In-explain naman po sa inyo ng maayos yan eh. Di po ba? Kaya lang nga po, sabi nyo nga, na-terminate kayo doon sa sa pinasukan yung trabaho sa Hong Kong. So, yun yung naging dahilan kaya hindi kayo nakabayad. Pero nakita nyo, kayo na rin yung nagsabi, pabalik-balik na kayo ng Pinas, di po ba? So, ibig sabihin, may trabaho kahit may kakayanan kayong magbayad. Kaya, kontakin nyo sila. Yung pong list of lending at saka financing companies, nandiyan po sa akin description box. Hanapin nyo po yung pangalan ng kanilang lending. Tapos po, pag nahanap nyo na, rin nyo po, i-search nyo yung kanilang yung kanila pong list of hotline. Kasi ang SEC po meron ng ganyan eh. So, yung list of hotlines nila para po dun sa complaints mechanism. So, meron na po. Okay? So, pag nakita nyo po yung yung listahan, yung pangalan doon sa listahan po ng lending or ng financing, hanapin nyo naman po siya doon sa mga listong hotline para po makontak at matapos na po yung problema nyo na yan. Kasi para hindi kayo aligaga. Nakita nyo, may kakayanan naman po pala kayo, kumbaga nakakapagtrabaho kayo, nakailang balik-balik na kayo. So, I think it's about time naman po na bayaran kasi masyado na matagal kasi 2011, so na po siya, 17 years na. Hindi pa masyadong matagal na po. So, na niya lang, kumbaga makipag-ugnayan kayo tapos gumawa ho kayo ng ng arrangement para matapos na po yan. Po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.